Ay, magandang hapon po sa Maganda. inyo. Ano po pala ang pangalan niyo, tay? Pwede ko itawag sa inyo. Lady na lang, ma'am. Ano po? Lady. Reggie? Oh, lady. Leggie? Oh, ma'am. Aba, kakaiba yung Oo, pangalan ni unique yan. tatay. Ilan taon na po kayo, tay? 50 na ako, ma'am. Aba, bata pa pala kayo. So, alam po ninyo ako ever since na bata po ako dahil ako lumaki at pinanganak sa San Andres, Bukid, Maynila. Kaya ako talaga aware ako sa mga Sariles, yung mga nakatira po sa Sariles, yung Squatter. buhay ng mga tao po sa Riles sapagkat yung San Andres, nadadaanan po ng Riles yan. So, curious lang po ako, matagal na po ba kayo sa Riles, sa tabi ng Riles nakatira? Yes, ma'am. Mga 30 years na, ma'am. 1918 yung ganyan. So, matagal na po kayo. Dito na po kayo. Binata pa po kayo nun, syempre, nung Paano po kayo napunta dito sa Riles? Kasi nangungupan dati kami doon. Tapos, lipat-lipat. Pag saan nakabili kami yung magulang ko, nakabila ng lote dyan. Dito po sa Diba? may Riles, Oo. malapit. Ah, okay. So, kumbaga, dito na talaga po kayo matagal na ka-residente Oo. dahil po sa inyong magulang pa. Tay, actually po, kaya ako pumunta rito dahil syempre bukod sa gusto ko pong maranasan dito yung sumakay po sa, ano po bang tawag nyo rito? Trolley, ma'am. Trolley. Dito po sa trolley kasi gusto ko po sa Riles, takot lang po ako sa train. Pero dito sa trolley, hindi po ako takot. Gusto ko lang po malaman, tay, ito bang trolley, mula noon pa talaga, ito na po ang hanap buhay ninyo? Hindi naman, ma'am. Nung una, parang pastime lang. Ngayon, Paano po na-create itong trolley? Dahil ba malayo yung napupuntahan? O para meron kayong transportation, madali kayo makapunta? O talagang nakita nyo siya na pagkakitaan ko, kumbaga hanap buhay? nung una talaga parang libang-libang lang talaga, ma'am. Ngayon, kasi nagka-edad na ako, parang mahirapan ako makahanap pa ng trabaho. Kaya, parang nasahin na ako dito. So ito pong trolley, ginawa nyo lang po ito. Kayo lang po ang gumawa nito, yung setup, yung Oo. ganyan. Opo, Kayo ma'am. lang po ang gumawa. So, tanong ko lang, tay, araw-araw po ba kumikita kayo dito sa pagtotrolley nyo sa Riles? Depende, ma'am, sa anong sipag mo. Kung ano, halimbawa, pag may pasok kung PUP mga estudyante, maganda-gandang kita. So, ang mga pasahero nyo, hindi lang po dito sa may Riles nakatira, kundi yung mga gusto lang mapabilis ng kanilang biyahe. Oo. Eh, paano po, tay, kapag merong, may tren? Yan, inalis namin. Malalaman naman namin kagad yan pag may trend. So kahit po merong tren, yung operation tuloy pa rin, kayo po talaga nagtotrolley pa rin. Ganun po. So, kumbaga talagang nire-risk nyo din yung buhay nyo. Kasi, ang tren, hindi mo masabi yan. Yung mga aksidente po. Magkano naman po yung, kung pwede lang maitanong, magkano po ba yung pamasahe pag sumakay ako sa trolley? Sa ngayon, ma'am, kasi nagtaas ko kasi kami ng ano, kasi dahil sa kawalan na ng pasahero, sa yung panahon ng pandemic, kasi hindi kami pwede magpuno na. Hanggang 2 pasahero lang, umalis na po kami. Kaya asingil namin sa kada isang tao, 20. 20. So, paano po nung wala pang pandemic? Kumbaga, yung ano po yung normal talaga kinikita po ninyo? Mas Kung maganda, ma'am. halimbawa, ilang pasahero po ba nagkakasya dito sa trolley? Bali, 10 pasahero to, ma'am. 10, 5. 5 po. So, magkano po ang singil nyo? 10 piso ang isa noon. 10 pesos. So, kung 10 siya, 50. Bali, 100. 100 pala kasi nga 5, kabila. 10. Tama, 100. Ibig sabihin ba, tay, yung biyahe nyo na yan, kung sa maghapon po, sa pagtutrolley ninyo, magkano po ang kinikita nyo sa kabuang araw? Noon, ma'am, maganda lang kita namin. Kumikita kami mga 700, 800. Wow. Kumbaga, yun yung panahon po talaga na kalakasan. Ba't ngayon po, magkano na po ang kinikita nyo? Yun, parang tagtawid na lang ata to. Minsan nakachamba rin. Minsan may mga namamasyal. Pero hindi Magkano ba po inaabot? nakakano rin kami mga 400, 300. Kumbaga, kasya lang po sa... Ilan po bang anak niyo tayo? Sa ngayon, ma'am, wala akong pero may mga kasama ko dyan sa bahay namin. Wala rin kami sa bahay. Hindi, yung anak po ninyo. Ma'am, wala pa walang binata Wala pa. pa po kayo. Wow, binata pa pala.
So, ang kasama niyo po sa inyong tahanan, Kapatid ko at mga pamangkin ko. okay. So, kumbaga kahit na wala pa kayong anak, pero talagang nagsusumikap din kayo kumita. Ano po ito tayo, Monday to Sunday? Walang pahinga? Oo, ma'am. Talaga po. Hmm. Kaya nga For how naman many mag-isa years dito. nyo po ito ginagawa? Ano talaga, naging aktibo talaga ako dito. Mga 20 years na. Wow, 20 years. Grabe, kamusta naman yung paan nyo, tay? Kasi paano nyo pa pinapaandar ang trolley? Curious lang po ako kasi kung sa TV, di ba titignan mo siya ang bilis-bilis. So, paano nyo po napapaandar? Inaano, tinutulak nyo? Tinutulak talaga, ma'am. Tsaka yung... Ang paan ninyo? Mula po saan yan? Mula hanggang sa saan po dulo pa. umpisa? Hanggang dulo ng ano. Yan sa dulo. Tapos hanggang doon sa may PUP. So, balikan po yan. Talagang mano-mano. Mano-mano talaga. Wala po ba kayo nararamdaman? Minsan, pag sobrang pagod, yung pamo, siyempre, yung tuhod mo. Sumasakit. E, paano kung umuulan? Yun. Kung halimbawa talagang maulan. Paano Oh, yun? biyahe pa rin Hindi po kami. kayo nadudulas or ano? Eh lalo na mabato-bato pa Oo nga naman. eh. Kasi hindi naman ganun kaayos po ng semento ng Riles. Pero, pagka ganyan ba ulan, ma'am, Talagang papahinga rin kayo. hindi, minsan, papahinga. Kaya lang malakas pa rin kahit na umuulan. Hmm. May mga pasahero pa rin kayo. O, meron pa naman. Hindi po ba kayo nag-try na maghanap ng ibang trabaho? Kumbaga, syempre, hindi ko naman po inaano. Kaya lang, syempre, mahirap, mano-mano. Kayo ba hindi nagsubok na makahanap ng ibang pagkakakitaan? Nagsubok din, ma'am, mga construction, minsan. Construction, may extra. Pero kumbaga, ito talaga yung binabalikan nyo na talagang siguradong meron. Nasanay na yung katawan ko dito. Actually, tayo, tingnan mo po yung paligid. Hindi naman sa pag-ano. Kaya lang, hindi ho ba ito, wala ho bang nagme-maintain na ito yung maging malinis? At Wala. least wala sana mga basura. Kaya nga, ma'am, kasi ngayon lang ito nangyari. Sa panahon ngayon, kasi gawa ng maggigibaan, yung mga... Nagigibaan ng ano po. Kasi nga Mga- ginagawa yung oh, skyway doon. yung mga Pero binaga- noon, hindi naman ganito talaga hindi naman siya. ganyan dumiyan. Pero ang tanong ko tayo, dahil dito kayo nakatira, sino po nagme-maintain itong Riles? Yung kalinisan, yung... Kami rin talaga mag-ano yan. Kumbaga kayo rin po talaga sa magkakapit-bahay. Hindi talaga galing sa PNR Hindi or galing. Talaga po. Benjan, pagka yung mga damo mga puno na mga sanga, penar na yan. Sila nag-ano yun. Kasi maano ng tren Hindi yan. kasi ang iniisip ko po, pag aandar kayo, syempre, yung kalusugan nyo rin, nakakamoy kayo ng basura. Yung syempre, hindi mo masasabi, minsan baka masugatan kayo, ano. Pero pag nakaka-apekto naman sa amin, tinatanggal na namin siya. Kayo na mismo Oo, po ang kami na. naglilinis. Karamihan ho ba ng hanap buhay dito na nakatira sa tabi ng Riles? Ito po ba ang hanap buhay, yung pagtutroli po? Noon, yung wala pang pandemya. Talagang ito po. Kasi yung marami pinag- talagang trolley talaga dito sa Tabiris. Ang dami Grabe, yan. ang galing nyo naman. Kasi ako hindi pa nga dumarating yung tren, natatakot na. Sabihin, ito araw-araw nyo pang ginagawa. Paano halimbawa po, di may pasahero kayong ganyan, punta kayo doon. Paano kung parating yung Riles doon? Ano pong gagawin nyo? Kung may parating na tren, Kasi pagka doon magagaling yung tren, magsasalisi kami. hindi, halimbawa nga po, kung pag ganito, Kapag ganito, opo, paharap sa inyo, bali, ay pasalubong sa amin sa hindi yung, hindi naman nagkakataon na isang lane lang yung tren. Talagang sinasalungat nyo kung saan. Talaga po. Hindi, pagka nandyan yung tren, ano po ito, binubuhat? Binubuhat namin, para Aba. Talagang madiskarte talaga mga Pilipino, ibang klase talaga. Kasi sa ibang bansa, hindi po pwede itong trolley. Diyos ko, baka maanuhan tayo. Pero dito sa Pilipinas, nakita natin, ang Pilipino talaga po, natural na masipag. Di ba? Kahit na ito nga, nakita nyo, hanap buhay nyo na itong trolley. What more ba kung nabigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood program na pwede kayong kumita, pwede kayong matuto. Pero sa akin lang taya, kumbaga curious lang po ako, yung hindi sa pagtutrolley, huwag niyo po isipin. Kayo po ba yung bata kayo? Ano po ba yung pangarap ninyo? Yung sabihin, yung gusto niyo rin maging paglaki niyo. siyempre yung dati, pinangarap ko dati, mag-pulis bata pa ako. Hindi ko lang. Talaga po.
So, yun ang gusto niya, Ah. maging pulis. So, ano po ba yun? Kumbaga, yung magulang niyo po ba nandiyan sa inyo? Or nasabi niyo po ba sa kanila na gusto niyo magpulis paglaki niyo? Yung bata pa ako, siguro yung elementary lang. Elementary pa ako. Okay po. So, hindi lang natupad yung pangarap Oo. dahil sa kahirapan. Ayun. Asan po si nanay tsaka si tatay? Wala na po, ulila na po kami. Talaga po, nung bata pa po kami yan. Mga year 2000, namayapan mo. So, ibig sabihin tayo, yan ang naging dahilan kung bakit hindi na kayo nag-asawa. Parang gano'n na rin sir. Hindi po yung totoo, pasensya na kay personal life. Pero hindi po, kasi nagulat ako, wala kayong anak, Okay. wala po kayong pamilya. Bakit po? Talagang pinili nyo na huwag magkaroon ng pamilya, anak? Hindi naman sa ganun. Or Siyempre ayaw ba- nyo din talaga sila Hindi, mahirapan din? Hindi naman kasi pag lalaki ka, siyempre gusto mo rin magkaroon ka ng Karoon ng pamilya. sariling pamilya. Kasi natakot na ako. Natakot. Natakot na ako kasi sa nagkaroon ng problema kami sa yung mapapakasawa ko sana. Nagkaroon kami ng problema sa reliyon lang. Okay. Pero talagang gusto nyo rin po sana magkaroon ng pamilya. Kamusta naman po ang ang sitwasyon po dito ng mga kapitbahay ninyo kayo? Okay naman ma'am, pero sa ngayon, wala, ganun, takot na rin kami kasi nag-aalala na kami kasi unang-una, Tatanggalin tatanggalin nyo ko. nga po. Ano po ba gagawin daw dito na na tinanggal po yung riles? Ano nga itong babakuran po ata ito? Ito raw babakuran, Babakuran. lahat. So ito po, ano na raw gagawin po dito? Itataas daw ata nila. Itataas. Mm. So gagawin parang LRT? Sabi, hindi ko alam eh. Hindi ko Ganun. alam. Nako, palibagong construction na naman pala tayo. Oo, tapos- Di paano na kayo dito? Maiwanan na kayo sa baba. Wala. Paano Sa na baba yung niyan, hanap buhay tatanggalin na rin kami dyan. Yun Pati na yung nga bahay po, namin. at the same time, problema na, wala na kayong hanap buhay. Saan po kayo titira niyan? Kung sakali. Wala naman kayong magagawa kasi lupa ng gobyerno yan. Paalisin kami. Ano magagawa namin? Sana sa amin lang. May mga silang na-requestion. Pero meron naman po bang sinasabi sa inyo na location kung i-relocate po kayo? Meron naman ma'am na sinabi sa amin. Pero malabo pa kasi dinedevelop pa lang eh. Okay. Yun nga lang, ang mahirap kasi maapektuhan din yung hanap buhay. Opo ma'am. Totoo yun. So, sa tagal nyo tayo na nagaganito, nakaipon ba kayo? Kahit Ayun. paano? Ay, hindi rin ano. Kasi nga, mahal ang Oo, bilihin. totoo. Bali tayo, kung tatanungin ko po kayo, kung kayo lang masusunod, ano po ang gusto ninyo na itulong sa inyo ng ating gobyerno? Kung kayo lang po, gusto nyo lang mag-wish kayo or meron kayong gusto baka iparating. Sana. Ako. Bahala kung mabigyan kami ng ayuda mo mga ano. Gusto ko sana, karoon sana ako para nagkakaedad na lang ako. Gusto ko sana mag-negosyo na lang. Pero yung tirahan nyo po, kung bigyan kayo ng relocation area, bigyan kayo ng libreng pabahay, katulad ng programa ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos, Sana. gusto niya rin po. Gusto na rin. Aba, yun ang mahalaga. Kasi mahirap eh. Sabi nga nila, pag may sarili kang tahanan, parang meron ka talagang meron kang security din. Oo. Ang tao raw, sabi nga nila, pag may sariling tirahan, parang may paninindigan. Oo. Parang dala mo talaga sarili mo, hanggang lumabas ka. So, pangarap safety niyo po ka. na sana mapabilang kayo sa programa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na magkaroon kayo ng pabahay. Opo naman. Dito po, lalo na yung mga kasamahan po Oo. ninyo. Kayo, maswerte kayo, binata pa Eh, kayo. ganun naman kayo. Yung hangad lang namin eh. Sa hanap buhay naman po, gusto nyo lang magkaroon ng sariling pagkakitaan. Like ano po, katulad ng pagkakitaan na gusto niyo na nakikita nyo, na kaya ninyo. Sa akin, yung mga sa akin, mag-negosyo mga kasi marunong naman ako magluto-luto. Pwede siguro. Kumbaga pagkain po. Pagkain. Marunong kayo magluto tayo. Marunong naman ako. Anong paborito niyo lutuin? Ng mga lutong bayan mo, mga adobo, humba.
Ano po ba kayo tayo? Ilocano? Bicolano ako, ma'am. Bicolano. Saan po sa Bicol? Catanduanes. Katanduan. Kasi ang lola ko sa side ng mama ko sa Pulan. Tasugsugon. Opo. So, kahit pa paano may related tayong dalawa. Kasi mga Bicolano magagaling magluto. Maging mahilig sa mahanghang. Pero tayo, gusto ko lang malaman ninyo na ako sa totoo lang hindi po ako sa mga kababayan natin na sa kabila po ng ganitong sitwasyon, hindi tayo nawawala ng pag-asa, hindi tayo nawawala ng gana sa araw-araw na gusto natin maghanap buhay pa rin, mabuhay, kumita. Ang simpleng Pilipino po kasi magkaroon ka lang ng pagkain sa araw-araw, makakain ka 3 beses sa isang araw. Meron kang tirahan na uuwian, kontento na po tayo. Kaya ako, sa totoo lang po, ang dasal ko rin sa ating mga kababayan sa ganito pong sitwasyon na sana meron pong programa na tututok para sa atin. Kasi iba pa rin talaga kung may katuwang ka meron pong magagabay sa iyo. Yung gobyerno, yung mga programa po ng mahal na presidente, sana maging gabay po natin lahat para makarating din tayo dun sa kaunlaran din. Kahit hindi naman sobra-sobra, pero at least magkaroon din tayo ng pwedeng masandalan. Totoo yun, ma'am. Di po ba na hindi tayo mapabayaan? Kung kaharap po ba ninyo ang mahal na presidente, ano sasabihin mo sa kanya? Na gusto niyo sabihin, mensahe o kahit ano po sa kanya. Alam niyo, sana. Pwede po natin, kunwari, ito po yung salamin. Kaharap niyo ang mahal na presidente, Bongbong Marcos, ano po ang pwede niyo sabihin sa kanya na sana tumagos po sa kanyang puso at maramdaman niya ang inyong mensahe. Sana, mahal na Pangulo, mapabilang kami sa mga programa mo. Huwag naman sana kaming pabayaan. Okay lang, basta simple lang. Mag-raos lang. Salamat. Tatay, naiiyak-iyak pa kayo Ba't po kayo naiiyak? Sa hirap ng buhay mo tayo. Sana mo kayo mawala ng pag-asa. Lagi po kayo magdasal na ang sandata po ng Panginoon ay laging ibigay po sa ating lahat, sa mga katulad natin na ang hangarin lang naman ay humaba pa yung buhay natin para makapaglugtod po tayo sa ibang tao. Kaya saludo ko sa inyo tay. At dahil po dyan, bibigyan ko po kayo ng 5,000 pesos. Salamat, Para ma'am. panggastos niyo po. Ano tayo? Si tatay natulala. Ma'am, maraming salamat po. Ayun po Hindi, wala palang camera doon. Ayun po yung langit nakatingin sa atin. Yung liwanag na nakikita po ninyo sa kalangitan, yan po ang ibibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Na magkaroon tayo ng kaliwanagan sa puso at damdamin. At the same time po, yung daan na kahit na madilim, bibigyan tayo ng liwanag para magabayan. Ano po? Ang mensahe ko lang sa inyo tayo, sana makapag-asawa pa kayo. Never too late. Kasi bakit po? Bata pa kayo, 50 years old lang kayo tayo. Alam niyo ba na ilang taon na ako? 46 na po. So, 4 na taon lang pala. Anong year po kayo pinanganak? 73 ang ma'am. Wow. Talagang nasa 70s pa kayo, so bata pa po. Ay, sana itong 5,000 po. Ito naman yung nakayanan ko lang. Siyempre, di naman tayo bilyonaryo. Bilyonaryo lang sa pagmamahal. Bilyonaryo sa pagmamalasakit. Pero ako po talaga naniniwala na ang bawat blessing po na ibinibigay sa atin, nagiging makabuluhan kapag ginagamit po natin sa kabutihan. Kaya sana po makatulong po itong 5,000 pesos. Alam ko, hindi naman siya kalakihan, pero at least Ma'am, maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Sana tayo, huwag niyo makalimutan ako si Mara Tamundo. Oo, ma'am. Please, kung magkasalubong po tayo sa ibang release, wala na akong kaba, kaya ko na maglakad. Sana po maalala nyo rin ako at sigurado maaalala ko kayo kasi kayo po ang simbolo ng tunay na Pilipino na nagsisikap at hindi nawawala ng pag-asa kundi kailangan lumabad sa buhay. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am.